Siya'y matanda na. Siya po ay, nung siya'y nagdalang tao, it was beyond her ability to conceive a baby in her womb. Lampas na po. Matanda na siya. Pero siya'y nagdalang tao. At ang sabi ng anghel, this is the 6th month. Ito ang ika-6 na buwan na tinatawag siya na isang baog. In other words, incapable of bearing a child. So, ginawang halimbawa iyon ni Angel Gabriel sapagkat si Mary, who was a virgin, nung kanyang marinig, nang sabihin sa kanya na siya'y magkakaanak, siya'y nag-alinlangan. At ang naging konklusyon ng anghel in verse 37, for with God, nothing shall be impossible. Sa Diyos, walang imposible. Lahat ay posible. Ang ating Diyos po is the God of impossible things. Bagay na hindi natin kayang gawin ng atin pong Panginoong Diyos. Dito po sa Psalm 107 verse 33 to 35, nagpapakita po ako ng mga ebidensya sa banal na kasulatan na ang Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay may kapangyarihan sa kalikasan. Well, the strongest earthquake ever recorded in modern times ay nangyari sa Russia kaninang umaga sa Philippine time, Manila time. 8.8, magnitude 8.8. That was strong. Kaya po, nag-alarm, alam po ninyo, yan pong sa Pasifiko, the Pacific Ocean, in the Pacific Ocean, meron pong mga boya sa Tagalog or buoys. Ito po ay nilalagyan ng mga sensor na makababasa ng bagyo, makakabasa kung tumaas ang tubig sa Pasipiko. Ang tinamaan po ng tsunami ay ang Hawaii. Kaya kanina, tinext ko si Pastor Mike de la Cruz, kinumusta ko siya. Sapagkat ang Guam, narito po ang Pilipinas, eto ang Guam, sa malayong silangan ay ang Hawaii. So kung tatamaan ang Hawaii, pwede ding tamaan ang Guam. Kaya tinanong ko siya, Pastor Mike, meron bang, kumusta kayo dyan? Sabi ko, meron bang tsunami alert sa Guam? Sabi niya, meron po, Pastor, pero okay lang kami rito. Pero lagi nating tandaan, mga kasama, ang kalikasan ay nasa kamay ng ating Panginoon. Kung meron pong mangyayaring kalamidad, wag nating sabihin, ang sinasabi ng mga naniniwala sa Eastern religion, na galit ang kalikasan. Hindi po, wala pong personalidad ang kalikasan. Sa bagay, ang kanilang paniniwala kasi, tawag dyan ay pantheism. God is everything and everything is God. That's pantheistic belief. Paniniwala na ang lahat ng bagay na ito ay Diyos. But we disagree with that sapagkat naniniwala tayo na ang Diyos ay persona, siya ang lumikha ng kalikasan at siya ay hiwalay sa kalikasan. Pag sinabi natin, pag naniwala tayo sa pantheistic belief, so sa pantheism, pag hinawakan ko itong pulpito, I'm holding on God. But this is not God. This is not part of God. This is God's creation. But God is not part of nature. He is far superior and He is distant from creation. Dito po sa aking babasahin, mga kasama, inyong makikita rito ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi niya, He turneth rivers into wilderness. Kaniyang ang mga ilog ay ginawa niyang ilang. Ang mga matubig na lugar, ginawa niyang tuyo. God has that power. Na yung matubig na lugar ay gawin niyang ilang na lugar. Ang matubig na lugar, gawin niyang disyerto. Sinabi niya rito, a fruitful land into barrenness.
Ang mabungang lupain, kanyang ginawang baog. Bakit? For the wickedness of them that dwell therein. Kanina po, sinamahan ko si Sister Mariel dahil meron po siyang medical check-up at kumain kami sa isang restaurant na sa tingin ko Kapampangan dahil Arayat from Pampanga. At napansin ko ang mga tugtog ay mga tugtog nung ako ay bata pa. Tinanong ko, Sister Mariel, if she likes those songs, the music. Mga pinatugtog, mga ballad, kanta ng Carpenters, kanta ng Beatles, at yung mga pinatugtog nila mga kanta ng Beatles, hindi yung mga rock na kanta ng Beatles, kundi yung mga ballad songs ng Beatles. So I asked her, do you like the songs? Sabi niya, oo, kasi naririnig ko yun kahit na ako'y bata pa. Of course, matanda lang ng konti ang kanyang mga magulang sa akin. Maybe 5, 6, 7 years sila matanda sa akin. So, nagpapangaabot kami. Pero sabi ko sa kanya, sometimes I like the songs, but it evokes sad memories nung ako'y bata pa. Yan ang kapangyarihan ng isip Kaya minsan nagiging nagkakaroon ng sentimental value ang awit dahil yung awit na narinig natin, halimbawa may nangyayari sa ating buhay kung masaya at yun ang narinig mong tunog, paglipas ng panahon, pag pinatunog yun, ang maalala mo yung mga masasayang panahon dahil narinig mo yun nung masaya ka. Pero maraming panahon, mga kasama, sa aking kabataan, mga moments of uncertainties. Kaya nung ako'y naging tatay, ayokong mag-discuss sa aking mga anak na wala na tayong pera, mahirap tayo. Ayokong magkwento ng ganyan kasi alam nyo, nai-stress yung bata. Pero sa isang banda, ang nakita ko mga kasama, ako'y nagtanong sa aking sarili, bakit maraming kalungkutan ng mga panahon yun? Malayo kasi kami sa Panginoon. Ang tatay ko nag-backslide. Malayo kami sa Panginoon. Pag malayo tayo sa Panginoon, mga kasama, hindi payapa ang puso. Hindi tunay na masaya ang buhay. Hindi maaliwalas, hindi maliwanag ang pananaw mo sa iyong buhay, kundi parang laging makulimlim. Now, dito sinasabi ng ating Panginoon, He turneth rivers into the wilderness and water springs into dry ground. Kaya alam ninyo, huwag tayong magpakasigurado na porke nakaangat tayo sa buhay ngayon, porke mayaman tayo ngayon, porke ikaw ay manananaga ng iyong buhay, yan na ang buhay mo all throughout your life. It all depends on your relationship with God. Nakadepende ang lahat sa relasyon mo sa Panginoon. Kaya ang iingatan natin, una sa lahat, hindi ang ating kabuhayan, kundi ang relasyon natin sa Panginoon. Nakikinig ba kayo? Ulitin ko po. Ang buhay ay nakasalalay sa tamang relasyon natin sa Panginoon. Yan ang dahilan, mga kasama, kung bakit pinangangalagaan natin ang mga church members na hindi napababayaan ang buhay Kristiyano, na hindi bawasan mo nga yung treble, masyadong matalas. Hindi na pababayaan dapat ang buhay Kristiyano. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Hindi man natin sabihin alam ng Diyos, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na nakita ho ninyo, why did God turn rivers into wilderness? God has that power. Yung matubig na lugar, ginawa niyang disyerto. Sabi ng Bible, for the wickedness of them that dwell therein. In verse 35, baliktad naman, He turneth wilderness into a standing water and dry ground into water springs. Look at the power of God. Yung tuyong lugar, ginawa niyang matubig. Yung disyerto, pinuno niya ng bukal ng mga tubig o mga bukal ng tubig. Mga kasama, makapangyarihan ang ating Diyos.
Kaya sabihin natin, eto tandaan natin, pag namamayagpag ka, learn to be humble. Kanina, pauwi na kami. Naisip ko, ito sinabi ko talaga to. Sa Pilipinas kasi, ang meron kang sasakyan, status symbol, simbolo ng kalagayan ng buhay. Nakikinig ba kayo? Ibig sabihin, pag nakakotse, mayabang. Oh, pero kanina, at lagi kong sinasabi sa aking sarili, hindi tayo nakalalamang dahil sa kung anong meron tayo. Ang ating kalamangan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Nang isang araw po, si Pastor Ira ay nagsaysay ng kanyang kahirapan sa pag-aaral. Mahirap po mag-aral ng law. Nadaanan ko po yun, kaya aking naiintindihan. Hindi pwede na isubsub mo ang buong mong panahon sa pag-aaral, pagdating mo sa recitation, nagbablanko ka, wala kang maalala. Kaya binigyan ko siya ng mga payo kung paano niyo gagawin. Well, una sa lahat, sabi ko, ang una mong problema dyan, number one problem mo dyan, these studies, you will be facing new terms, new lingo. It's a new lingo. It's a new language for you. Bago. Sa dami ng pinababasa sa iyo, patataranta ka sapagkat hindi mo naman naiintindihan ang maraming salita. And that was my experience. I feel like quitting on my very first month because it was so hard to understand. Napakaraming salita na bago sa akin. At yan ang nararanasan ni Pastor Ira. Sabi ko, matulog ka. Tulog ka ngayong gabi, study tomorrow. Free your mind sa anumang pressure ng pag-aaral. Kasi, alam nyo, ang professor, ang law professor, hindi nagpapaliwanag. Ang mga estudyante ang nagpapaliwanag. Ang class card, hawak-hawak, babalasahin yan, patatayuin ka, pag di ka nakasagot, mananatili kang nakatayo until the time sa susunod na raw na makasagot ka. They don't actually explain. Kaya nga ipinaliliwanag ko kay Pastor Ira, itong mga law professors, they are not educators. They are law graduates. Iba ho yung educator. Kung law graduate, pagkatapos educator pa, magaling yun. Magaling magpaliwanag yun. Nakakaintindi ng principle of teaching and learning. Alam niya ang proseso. Pero karamihan sa mga law professors, hindi talaga sila mga educators. Wala silang education subjects na natapos o na nakuha sa kolehiyo. Kaya babalasa lang yan. Sabi nga ni Pastor Ira, kagabi tumawag siya sa akin, nung tayo nagpe-prayer meeting, sabi niya, natawag na naman ako. Every night na lang, na pag may klase kami, nagtataka na rin daw yung kanyang mga kaklase, bakit siya lagi ang natatawag? Well, sagana ang akin mga kasama, mayroong itinuturo ang Panginoon sa kanya. Okay? Tinuturuan siya, pinapakita sa kanya ng Diyos na wala siyang alam. Nakikinig ba kayo? Alam po ba ninyo, yan ang unang yugto sa pag-aaral, yung hindi mo alam na wala kang alam? Pag hindi mo alam na wala kang alam, you are not ready for learning. Are you listening? You don't know that you know nothing. Alam nyo, kailan ka matututo? Magsimulang matuto? So, hindi mo alam na wala kang alam. Ngayon, pag isinaba ka sa tanungan sa mga sa law school,
hindi ka pwedeng mambola. Sinasabi ko na kay Ira, hindi mo pwedeng bulahin ang mga law professors. Sapagkat una sa lahat, they will demand that you cite pertinent laws sa tanong na kanyang itinatanong. Hindi mo pwedeng bulahin. Sabi mo, magaling ka mag-English, magaling ka magpaliwanag. Kung ang paliwanag mo ay hindi naaayon sa batas, that's nothing. When you know that you know nothing, pag alam mo na, nandun ka na sa second stage, you're ready for learning. In other words, you have learned the lesson of humility. Alam ninyo, what brings people down is pride. Pag proud, hindi matututo. At pag sinubok ang isang proud na tao, wala siyang maisagot. Kaya, congratulations kay Shannon. Graduate na siya ng kanyang kurso. Pero gusto ko lang ipaalala sa iyo, Shannon. Anong tawag ng kuan? Di ba may tinatag, yung exercise sa pagtatapos, tawag doon? Commencement exercise. You know what's commencement? What does it mean to commence? To begin. It's the starting point. Pero lagi tayong maging humble. Lagi tayong maging mapagpakumbaba. Kasi ito po ang dahilan. Meron hong mga matubig na lugar na ginawang tuyo, na ginawang disyerto. Why? Because of their sins and pride. Because of their wickedness and pride. Meron naman pong mga mabababa ang kalagayan, pero pinagpala ng Diyos, it is because of their humility. So tandaan natin mga kasama, God can change your fortune. Kayang baguhin ng Diyos ang ating kapalaran. Kayang baguhin ng Diyos ang ating kalagayan. Huling talata po, under the scriptural evidence of God's omnipotence. By the way, ang evidence po ay isang uri ng noun na hindi nilalagyan ng S, pag plural. Kagaya din ng advice. You don't say, I got so many advices. No. You don't add S on its plural form. Matthew chapter 19, verse 25 to 26. Buksan po natin ang ating mga Biblia because I would like to read the context para makuha natin ang tunay na kwento. Matthew chapter 19, meron pong isang young rich man na lumapit po sa ating Panginoon. In verse 16, and behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Anong dapat kong gawin upang magkamit ako ng buhay na walang hanggan? Tinawag niya si Jesus na good master, tinawag niya na good teacher, rabbi. Sinabi rito ng ating Panginoon, why callest thou me good? Ba't mo ako tinatawag na mabuti? There is none good but one, that is God. How humble is our Lord Jesus Christ. Walang ibang mabuti, kundi ang Diyos lamang. But if thou wilt enter into life and keep the commandments, he saith unto him, which? Jesus said, sabi ng ating Panginoon, keep the commandments. Nagtanong po yung lalaki, which? Jesus said, thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery. Well, maraming nagtatanong sa akin, Pastor, hindi dapat nagsusundalo ang mga Kristiyano, sabi. Kasi ang sundalo sa gera pumapatay. Mga kasama, not all killings are murder. Hindi ho lahat ng pagpatay ay murder. Ang ipinagbabawal po ng Diyos ang murder.
Pero in the line of duty, halimbawa, sundalo ako at umaatake na yung mga rebelde, mayroon akong hawak na AR-15, pinaputukan ko, gera po yun eh. It's not murder. So, thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. The young man saith unto him, all these things have I kept from my youth up, what lack I yet? Itong sabi ng kabataan, ginawa ko po iyang lahat mula nung aking kabataan. Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast. Kung nais mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo kung anong meron ka. Give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. Come and follow me. Na ito po yung sinasabi ko sa pinost ko kahapon. Mapalad ang mga tao na tinalikdan ang salapi upang sumunod at maglingkod sa ating Panginoon. Ang pera ho sa maraming tao hadlang sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Yung isang pastor na binabati ko sa Facebook, kaya daw maraming mga Kristiyano ang naghihirap dahil hindi may kagaya kong pastor na nagtuturo na huwag maghanap buhay. Meron ba akong itinuro huwag kayong maghanap buhay? Ang sinasabi ko, huwag nating hayaan maging hadlang ang salapi sa ating paglilingkod. Kagaya po ng lalaking ito. Kaya sabi ng Panginoon, nakita ng Panginoon yun ang hadlang, yung pera, yung kayamanan niya. Kaya sinabi ng Panginoon, humayo ka, ipagbili mo yung yaman mo, ibigay mo sa mahihirap. Magkakaroon ka ng yaman sa langit at halika, sumunod ka sa akin. Look at verse 22. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possession. Now, alam nyo, there's nothing wrong with having great possession. Ang masama is when it becomes our God. Pag yun ang ating naging Diyos, yun ang mahalaga sa atin. Never worship money. Never love money. Because the Bible says, for the love of money is the root of all evil. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Then said Jesus unto his disciples, verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang mayamang tao ay napakahirap makapasok sa kaharian ng langit. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Mas madali pa raw na pumasok ang kamelo sa butas ng karayom, napakaliit po niyan, kaysa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Alam niyo, ang isang tunay na Kristiyano, ang laman ng isip ay Diyos. Kailangan niya ng pera. Hindi pera kanyang hinahanap. Ang hinahanap niya ay ang Diyos. Nakikinig ba kayo? May mga pangangailangan tayo. Pero ano sabi ng Panginoon? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. And marinig ito ng mga apostol na napakahirap maligtas ng mayaman. In verse 25, when His disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, who then can be saved? Sila'y manghang-mangha sa binitawang salita ng Panginoon. The words of Jesus are true. Hindi po yun bato-bato sa langit, yun po yung katotohanan. Kaya taimtim nilang tinanong, sino ngayon ang maliligtas? At sila'y binalingan ng ating Panginoon. In verse 26, sinabi ho rito, but Jesus beheld them, pinagmasdan sila ng Panginoon, and said unto them, with men this is impossible. Listen to this. With us, salvation is impossible. Kaya ang salvation is all of God's work. Monergism. Ng kaligtasan, yan po ay gawa ng Diyos.
Hindi, pastor, nagsisi ako. God is the author of your repentance. Nanampalataya ako. God is the author of your faith. With men, this is impossible. Sabi ho rito ng Panginoon, ang salvation is impossible for us, but with God, all things are possible. Meron ba tayong nakikita na sa tingin natin, imposibleng maligtas? Dahil sobrang sama. Sa totoo lamang, sabi ng ating Panginoon, mas malapit pa ang mga patutot, ang mga publikano, ang mga mamamatay tao sa langit kaysa mga relihiyosong tao. Salvation is impossible with men. Imposible. Kaya ang kaligtasan is all by the grace of God. Sa kaligtasan, mga kasama, it took the hand of God. It took Christ. He came down from heaven and He died on the cross of Calvary para tayo po ay maligtas. There's nothing impossible with God. But there are few things God will not and cannot do. Meron pong ilang bagay na hindi gagawin ng Diyos at hindi gagawin ng Diyos. God will not and God cannot do. 4 na bagay. Tandaan po ninyo ito. Number 1, God will not break the Scriptures. Ito pong aklat na atin pong tinatanganan ngayong gabi. Pakitaas nyo nga ang inyong mga Biblia. Would you please raise your Bibles? Okay? Raise your Bibles. Thank you very much. Lahat ng bagay na nasulat sa Bible ay hindi pwedeng labagin ng Diyos. Hindi lalabagin ng Diyos. Alam nyo, sa korte, pag ikaw ay nag-witness, ang inaabangan at ang gustong mangyari ng kalabang abogado na iyong salungatin ang iyong testimony. Nasusundan ba ninyo ako? Iyon ang hinahanap, iyon ang inaabangan. Iyon ang palalabasin ng isang abogado na salasalabat ang iyong patotoo. Iyon ang gagawin. Ngayon, kagabi po, si Jeremy kasi at si Joshua sumagot eh. Well, ang sinagot ko po doon sa pastor na bumatikos po sa akin, sarili niyang salita. Nung kinapi-paste ko po yung kanyang post sa kanyang Facebook account, fresh na fresh, 11 minutes ago. I used his word against his word. Binatikos niya ako sapagkat ako do'y isang pastor na hindi ko tinuturuan ang mga tao, ang mga kapatid sa kahalagahan ng pera na dapat maghanap buhay at magkaloob. Naghintay po ako ng tamang panahon and I got that. Nakita ko po yung kanyang post. Kinapi-paste ko po. Kaya sabi ko, binigyan mo ng kasagutan, ng dahilan ang aking post. Ang Diyos, hindi po niya sasalungatin ang kanyang sarili. Ito po ay kanyang salita. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Hindi niya sasalungatin ang kanyang mga salita. Yan po ang nakalagay po rito sa aklat ng John chapter 10 verse 35. If we call them gods, unto whom the word of God came, look at this, the last part of verse 35, and the Scripture cannot be broken. Hindi ho pwedeng mabigo ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng masira ang salita ng Diyos. It cannot be broken. And God will not.
sa Matthew chapter 5 verse 17 to 18. Alam po ba ninyo ano ang isang seryosong reklamo at akusasyon ng mga Hudyo laban sa ating Panginoong Kristo? Alam nyo ano ang kanilang akusasyon? Na si Kristo ay naparito upang wasakin ang kautusan hanggang sa ngayon. Yung kaibigan ko po sa Davao na nagkadiskusyonan kami tungkol kay Kristo, wala lang kaming sapat na panahon eh. Pero the same old story, yung naranasan ng ating Panginoon, ng mga apostol, ni Apostol Pablo in particular, yun pa rin ang issue. Accusation nila, si Jesus Christ came to break the law. Pero ito sabi ng ating Panginoon, or to destroy the law. Sabi niya, think not that I am come to destroy the law. Huwag niyong iisipin na naparito ako upang wasakin ang kautusan o ang mga propeta. I am not come to destroy, but to fulfill. Hindi ako naparito para magwasak o upang wasakin, kundi upang tuparin ang kautusan. Verse 18, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, hanggang ang langit at ang lupa ay maparam, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. In other words, walang tuldok, walang kudlit, ang lilipas na hindi matutupad. Lahat ng bagay na nasa kautusan ay matutupad. God will not break the scriptures. God will not. Matthew chapter 24, verse 36. For of that day and hour knoweth no man, no not the angels of heaven, but my Father only. I'm sorry, verse 35 dapat ang aking inilagay. Verse 35, pakilagay nyo nga. Klaro? Verse 25, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Langit at ang lupa ay lilipas, subalit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kaya, bakit hindi tayo seryoso sa salita ng Diyos kung gayon? Kung totoo ang sinasabi ng Panginoon, ang langit at ang lupa hindi lilipas. Ang lahat, heaven and earth shall pass away. Ang langit at ang lupa ay lilipas, rather, subalit ang aking salita ay hindi lilipas. It cannot be broken. Hindi ho pwedeng hindi mangyari. Yan po ang una. God will not break the scriptures. Number 2, God cannot lie. Ang Diyos ay hindi po magsisinungaling. Hindi niya kayang magsinungaling. Basahin po natin ang Titus 1 verse number 2. In hope of eternal life, which God, ano po ang Diyos? That cannot lie. Ang Diyos na hindi kayang magsinungaling. Kaya paghawak natin ang Biblia, mga kasama, ito'y katotohanan. Ito'y aklat ng katotohanan. That which God that cannot lie promised before the world began. In Deuteronomy chapter 32 verse 4, patungkol sa Diyos, sinabi ni Moses, He is the rock. Siya ang bato. Siya yung pundasyon ng Israel. His work is perfect. For all His ways are judgment, a God of truth, and without iniquity, just and right is He. Anong tawag sa Diyos? Siya ay Diyos ng katotohanan. Kaya walang pagsisinungaling ang Panginoon. Kaya pag may pangako ang Panginoon, pwede nating i-claim, angkinin. Yung pangako. Why? Because God cannot lie, because He is the God of truth. Now, John 14:6, si Kristo po ay nagpakilala. Sabi niya dito, Jesus saith unto him, I am the way. And notice the next, the truth. Ako ang katotohanan. Alam nyo, maling sabihin,
ang aming iglesia ang katotohanan. Mali. Si Kristo ang katotohanan. Ang tamang salita, kung tayo na kay Kristo, tayo ay nasa katotohanan. Bakit? Sapagkat kung tayo ay na kay Kristo, si Kristo ang katotohanan, kaya tayo ay na kay Kristo Jesus, kaya tayo ay nasa katotohanan. God cannot lie. Hindi po siya magsisinungaling. Wala siyang kakayahan na magsinungaling. Pakilala ko po sa inyo sino ang sinungaling. Pakilala ko po. Alam mo ninyo, pag ang tao ay sinungaling, hindi ang Diyos sa langit ang kanyang ama. Pakilala ko po, sino ang ama ng sinungaling? Pakilala ko po sa inyo. Please go with me to John chapter 8, verse number 44. Babasahin po natin, mga kapatid. John chapter 8, verse number 44. Okay, are you there? Let's read together, begin. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth. Ano sabi patungkol sa diablo? He is a murderer from the beginning, at hindi siya nananahan sa katotohanan. Tuloy natin. There is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Pag siya walang katotohanan kay Satan, there's no truth in him. Alam niyo, nakakatakot ito eh. Alam niyo, kinakatakutan na, ang isang bagay na dapat ma-realize natin. When God says one thing, and you don't believe what God says, and you believe the devil, nakalulungkot yun. Naniwala ka sa diablo, samantala sinabi na ni Kristo, hindi siya nananahan sa katotohanan at walang katotohanan sa kanya. At pag siya'y nagsalita ng kasinungalingan, he speaketh of his own. Ano ibig sabihin? Kalikasan niya yun. Alam niyo anong pinaka nakakatakot? When we begin to believe the devil that he is telling the truth. For he is a liar and is the father of liars. I'll go to number 3. God cannot deny himself. God cannot deny himself. Hindi kayang itanggi ng Diyos ang kanyang sarili. Basahin po natin at kukuha po tayo ng pagsasalarawan mula mismo sa Biblia. We will get a biblical illustration of this truth. Okay? Look at verse 13. If we believe not, kung hindi tayo naniniwala, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. Kung hindi tayo naniniwala, mananatili siyang tapat. Hindi niya itatanggi ang kanyang sarili. Sundan po ninyo. Alam niyo, tuwing Sabado po, pinag-aaralan natin ang buhay ni Abraham. Tuloy natin. Please go with me to Genesis chapter 15. Look at verse number 1. Verse number 1. Mga bata, huwag kayo dyan sa salamin. Baka mabasag yan, mag-collapse yan, masugat kayo. Huwag kayo maglalaro sa salamin. Genesis chapter 15, verse number 1. Wala ito sa aking PowerPoint. Okay? Basahin natin muli. Ano ang pagpapakilala? Now, remember, Genesis 14, anong nangyari? Unang gera na nabanggit sa Biblia. Gera kung saan iniligtas ni Abraham ang kanyang pamangking si Lot dahil nandun sa Sodom at Gomorrah. Kaya nabawi niya ang mga tao. Sabi nung hari ng Sodom, bigay mo sa akin ang mga tao, sa'yo na yung kayamanan. Pero alam niyo, matalino si Kwan eh. May karunungan itong si Abraham. Okay? Basahin po natin. Bago pa mangyari, yan ang matalinong tao. Mayroon siyang anticipation sa mga
pangyayari. Meron siyang foreknowledge. Verse 21 of chapter 14. Gusto ko lang mabasa ito. And the king of Sodom said unto Abram, give me the persons and take the goods to thyself. Ang sabi ho rito ng hari ng Sodom, bilang pagpapasalamat, ibigay mo sa akin ng mga tao, yung mga bagay, yung mga ginto, pilak at iba pa, sa'yo na. Pero alam po ninyo, si Abram, hindi po siya yung uri ng tao na nagra-react sa sitwasyon. Kundi, napag-isip-isip niya na ang pwedeng mangyari. Kaya itong sabi niya in verse 32, and Abram said to the king of Sodom, I have lifted up mine hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of heaven and earth. Itinaas ko ng aking kamay sa Panginoon, wika rito ni Abraham. Ibig sabihin, nangako na ako sa Panginoon. Ang Diyos na kataas-taasan, ang may-ari ng langit at lupa. Listen, huwag nating kakalimutan that the God we are serving, He is the Most High God. He is the possessor of heaven and earth. And look at what He told the king of Sodom. Sinabi niya, tinaas ko ng aking kamay sa Panginoon, sa kataas-taasang Diyos, ang may-ari ng langit at lupa, that I will not take from a thread even to a shulashet, and that I will not take anything that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abram rich. Sabi niya, wala akong gagalawin sa'yo kahit sinulid ng iyong damit, o di kaya sintas ng iyong pangyapak. Wala akong kukunin na pag-aari mo, baka sabihin mo, pinagyaman ko si Abram. Can you imagine? Listen, I hope ito yung ating pangarap. If I will become rich, it will be God who will make me rich. Hindi ang sanglibutan na kinakailangan mong tumalikod sa Diyos para magkapera. Let's have that commitment like Abraham. Kung ako'y, baka sabihin mo, sabi niya sa hari ng Sodom, pinagyaman mo ko. Verse 24, save only that which the young men have eaten, and the portion of the men which went with me, honor Eshcol and Mamre, let them take their portion. Pagkain lang ng mga kasama ko. Lumipas pa ang panahon. In verse chapter 15, after these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision. Ako po'y naniniwala, nakita ng Panginoon ang pangamba ni Abraham. Dahil po sa gerang ito, nagkaroon po siya ng maraming kaaway. Anong mensahe sa kanya ng Panginoon? Fear not, Abram. Huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong panangga. I am thy shield and thy exceeding great reward. Have you realized what is good, what is God to us? Tayo mga nananampalataya, siya ang ating panangga at siya ang lubhang dakilang gantimpala. Hindi po ang gantimpala natin ang kayamanan na nanggaling sa sanglibutan. Ang Diyos mismo ang lubhang dakilang gantimpala. Tatandaan po ninyo yan. Nangako ang Diyos, sabi niya kay Abraham, I am thy shield. I am thy shield. Now let's go to Genesis chapter 20. I would like you to see yung sinabi rito ng banal na kasulatan na if we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. Okay, let's go to Genesis 20. Verse number 2 na po tayo. And Abram said of Sarah his wife, okay, verse 1 na lang, and Abraham journeyed from thence toward the south country, and dwelt between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar. And Abraham said of Sarah his wife, she is my sister. Are you following me?
She is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Now here is the case na kung saan ang lalaki ay naduwag. Nagtago sa saya ng kanyang misis. Ang lalaki ang tagapagtanggol ng babae, hindi ang babae ang tagapagtanggol ng lalaki. Pero in this situation, ating makikita nang dumating sila doon po sa lugar ni King Abimelech of Gerar, ang sabi niya, patungkol sa kanyang asawa, she is my sister. And by the way, that is half-truth. Dahil ang katotohanan, si Sarai was his half-sister. Half-truth is a lie. Are you listening? Ang kalahating katotohanan ay kasinungalingan. Totoo yun, sinabi niya. She is my sister. And Abimelech, dahil po ron, pinakasundo ni King Abimelech ang kanyang asawa. Verse number 3. Here is now the application ng sinabi in 2 Timothy chapter 2, na sinabi ni Paul, if we believe not, kung hindi tayo maniniwala sa sinasabi ng Diyos, subalit siya'y mananatiling tapat, hindi niya pwedeng itanggi ang kanyang sarili. Sinabi niya in Genesis 15, I am thy shield. Fear not, Abram, for I am thy shield. Naniwala ba si Abram? Hindi. Hindi siya naniwala. Kaya nga nagsinungaling siya eh. Nung dumating sila, dahil maganda po ang kanyang asawang si Sarah. Sinabi niya, kapatid ko yun, hindi siya nagtiwala sa Diyos na God will protect him. But you know what? Ito po sabi ng Bible in verse 3, but if we believe not, sa 2 Timothy, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. Look at verse 3. Abraham was unbelieving at this point, but God remained faithful. Look at verse 3. But God said to Abimelech in a dream by night and said to him, Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. But Abimelech had not come near her, and he said, Lord, wilt thou slay also a righteous nation? Said he not unto me, she is my sister. And she even herself said, he is my brother. In the integrity of his heart and the innocence of my hands have I done this. And God said unto him in a dream, Yea, I know that didst this in the integrity of thy heart, for I also withheld thee from sinning against me. Therefore suffered I thee not to touch her. If he believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. And number 4, there are few things God will not and cannot do. Una, God will not break the scriptures. God cannot lie. God cannot deny himself. Hindi niya pwedeng itanggi o itatuwa ang kanyang sarili. At number 4, God cannot be tempted of evil. Hindi ho pwede na siya'y matukso ng masama o manukso para tayo magkasala. Look at verse 13 of James 1. Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. Huwag sabihin nino man pag siya'y natutukso na siya'y tinukso ng Diyos. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. Ang Diyos ay hindi natutukso ng masama. Nakakita na ho ba kayo ng baka kumakain ng beef? Nakakita na ba kayo ng kambing kumakain ng adobo? Against its nature. Kasi herbivore ang cow, ang sheep, ang usa, ang kambing,
herbivore. Ang kinakain po niyan, mga halaman. Pakainin mo, pinagluto mo pa, nagalaga ka ng tupa, pinakain mo ng adobo, tapos sumunod, plano mo pang pakainin ng kare-kare. Hindi kakain yun. Hindi niya nature yun eh. It's not God's nature. At hindi rin po manunukso ang Diyos sa atin. Alam niyo sino po ang manunukso? Pakilala ko po sa inyo saan nanggagaling ang tukso. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia. Revelation verse 9, 12:9 of Revelation. And the great dragon was cast out, that old serpent. Ano yung old serpent na yan? The tempter in Genesis chapter 3 in the Garden of Eden, called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. The tempter is Satan, the devil. God cannot be tempted of evil. Yan po ang apat na bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Number 1, God will not break the scriptures. God cannot lie. God cannot deny himself. And God cannot be tempted of evil. But besides all of those things, God can do anything. There is nothing impossible with God. Sa nagtitiwala sa Panginoon, ang buhay na pagkasalukuyan ay kayang baguhin ng Panginoon. Alam niyo, napakabuti ho sa atin ang ating Panginoon. Masagana tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at masagana po tayo sa pagkakataong manalangin. Huwag po ninyong panghinayangan. Alam nyo, gusto ko pa sanang magsalita kanina pero ayoko na pong pahabain pa. Pero ito lang ang gusto kong sabihin po sa inyo. Minsan kang manalangin sa isang linggo, positibo po yun. Dagdagan mo pa ng isa, naging 2, dobleng buti po nun. Kung gagawin mong 3 mga kasama, higit na mas mabuti. Ano pa, kung 3 beses kang nananalangin. Alam mo, sinisikap ko po yun. Personally, sinisikap ko po, morning, noon, and at evening, I will pray. Besides, sa evening service natin at sa morning service. Sinisikap ko po na maging kagaya ni Daniel at ni Haring David. Alam po ninyo, kung lagi man po tayong nananalangin, yan po ang katuparan ng utos ng Biblia. Continue in prayer, that we ought always to pray and not to faint. Pray without ceasing. Kaya wala tayong patid sa atin pong pananalangin. Wala pong imposible sa Diyos. Wala pong imposible sa Panginoon. Marami na po tayong nilusutan na malalaking gawain. Alam niyo po ba, bilang inyong pastor, napakaraming trabaho, proyekto. Hindi lamang itong nakaraan na nagbayad tayo ng 1.2 milyon. Hindi lamang po yun. Marami pang pagkakataon. Yung camp last year, napakalaking gastos po nun, mga kasama. Pero lumusot po tayo. Pero sa susunod, hindi na tayo lulusot.
Kasi ang Lusot parang nakachamba lang eh. Naway lumago na ang aking pananampalataya na next year meron tayong camp. Much better. Well, nasa atin yan. Kung mananalangin tayo, sa Baguio tayo mag-camp next year. Oh. Ayaw nyo ba nun? Sino hindi pa nakakaakyat ng Baguio? Taas ang kamay. O, si Nadine, si Earl, sino pa? Si Irish. Dami pa palang di nakakaakyat ng Baguio. Malulusaw na lang ang Baguio, di nyo pa nararating. Nabasa ko kanina sa internet na hindi lang ang Cannon Road ang sira, meron din mga bahagi ng Marcos Highway. Meron po kasing 3 dinadaanan ng publiko paakyat ng Baguio. Cannon Road, yan ang pinakamatanda. Nagilian, pag ikay dumaan ng La Union, paakyat ng Baguio, at yung Marcos Highway. The shortest, of course, ay Cannon Road. Kaso lang pangit kasi ang kalsada. Pero, nung huli kaming umakyat doon, kamakailan, napakaraming waterfalls sa Cannon. Ako, nadaming waterfalls. Matutuwa kayo, ang dami-dami, ang lalaki pang waterfalls. Kasi tag-ulan po eh. Pag tag-araw na, mauubos din po yun. Mas maganda ho mag-camp sa malamig. Di ba? Siyempre, pag walang pananampalataya, di makakasama. Pag may pananampalataya, hahanap po tayo, mga kasama. Gusto niyo ba sa Baguio? Ayaw niyo? San Sister Mariel? Itanong mo nga, magkano yung bus pag umupa tayo? Ha? Uupa tayo ng bus. Tapos sabihin mo sa tita mo, pagkasyahin na yung kwan. Para makatipid tayo. Ha? Okay. Siyempre, pag pumunta tayo ng Baguio, mahaba din ang panahon, makapamasyal. Masama naman, hindi naman siguro maganda umakyat tayo ng Baguio. Di man lang kayo nakapunta sa Luneta, sa Mines View Park, sa Camp John Hay, saan pa ba? Burnham? Okay, Wright Park. Maganda yung Wright Park. Maganda sa larawan ng Wright Park. Kapunta na ba kayo ng Wright Park? Ang Wright Park, hindi po sa left. Okay. Sa PMA, si Salunat, si Luis, pupunta sana kami, kaso lang mga nakatsinelas, bawal kasi pumasok ng PMA na nakatsinelas, kailangan nakasapatos. Okay, so ipag-pray natin. Sana lumago na tayo. Dumako tayo sa ating panalangin. May mga prayer request ba kayo?